Kain tayo guys. Medyo mura naman talaga siya. Diyan siya muna. Oh, video. Video! Cheers! Bumili ako guys yung chicken. O, yung kain na pa ako naglalaway. Ang saya guys. Sobrang daming ganap dito. Ay, may crablet ka. Hindi naman siya 5,000 won lang. Magkano to? Isang crablet. Ayan, pwede yan. Try natin. Cat Cafe. Hindi ko dala yung ano. Tagabantay ng bahay. Tatlo naman daw sila niya dati. Lima ka naman naglilinis ka na, di ba? Say hi. Thank you po. Hi! Kain muna kami before ang flight kasi nagutom na si Mark. Doon uli kami kumain sa kinainan namin last time, Basa Restaurant. And ang in-order ko is chicken katsu. In-order naman ni Mark is pad thai. Yan yung in-order ko last time eh. Masarap naman siya, pero ito I'll try this one, chicken katsu. Hindi kasi ako nag-rice today buong araw, so medyo nag-crave ako ng rice. Tapos, typical na iced tea nila na parang matabang. So, ayun, kain tayo guys.
Hello guys, time check. It's 9 p.m. So dito kami ngayon sa Melbourne Airport. Kakarating lang namin ni Mark. So welcome to our second series of our travel. Pasensya na guys kung medyo mabagal akong mag-upload nung nauna naming travel, which is Switzerland and Dubai, kasi I've been so busy with work. So si Mark nandun lang sa tapat ko nakapahinga. Our boarding is scheduled at 10 p.m. It's currently 9:15 pa lang. So medyo may time pa kami para maghintay. Kumain muna kami kanina sa isang restaurant dito sa Melbourne. Yun yung lagi namin kinakainan, para siyang Asian fusion ng Japanese, Malaysian, Indonesian restaurant. Siguro mga 7 out of 10 lang yung lasa ng mga food nila. Base experience ko kasi second time na namin kumain doon. Our first destination will be Korea. So we're gonna be staying there for total of 7 days. Our day 1 will be tomorrow. The duration of our flight is around 10 hours, I think. So boarding namin dito sa Melbourne is 10 p.m. and then we will arrive in Seoul, Korea at around 7 a.m. Pinili namin na yung flight namin is gabi para sakto pagkarating namin sa Korea is umaga. So marami pa kami magagawa. Yung hotel pala namin guys is Myeongdong. Sa Myeongdong siya. We chose Myeongdong kasi malapit siya sa mga activities, sa mga temples and everything. And the name of our hotel is Hotel Thomas Myeongdong. So for this travel pala guys, kasama namin si Mama, saka yung pinsan ko, si Camille. Si Mama naka-base siya sa Japan. So sabi ko sa kanya, might as well sumama na siya sa tour namin doon. 2 hours lang naman yung flight niya from Shizuoka to Seoul. Parang nag-domestic flight lang siya. Sobrang lapit. Tapos si Camille naman, sabi ko, ilibre ko na siya ng hotel kasi para may kasama si Mama. So sumama na lang siya. Matagal na namin siyang ini-invite sa travel namin. Siguro since last year pa, kaso busy nga kasi may business yung pinsan ko na yun eh. So itong travel series pala namin na to is composing of 3 Asian countries. So we decided to visit Korea, specifically Seoul, Korea, and then Hanoi, Vietnam, and Bangkok, Thailand. So pinili namin yung tatlong country na yun kasi we've never been there, and supposedly talaga mag-US kami this month. However, due to other circumstances saka priorities namin, parang mas maganda kasi na pumunta ng February sa Asia kaysa sa US, kasi sa US currently sobrang lamig ngayon. And parang alam niyo yun, yung feeling na pag nag-Asia ka, like for example, itong tour namin ngayon, 3 agad yung mapupuntahan naming country. Unlike sa US, parang isang country lang. Mag-interstate ka lang, parang Australia. Pero pag sa Asia, like yung gagawin namin ngayon, we can travel multiple Asian countries kasi magkakadikit lang sila. Parang sa Europe lang, ganun. Hindi na kami masyadong nag-explore ng ibang mga cities. Like for example, sa Korea, hindi na kami pumunta ng Busan kasi parang masyadong malayo. Prioritize lang namin yung mga popular cities. Yan. Sa Vietnam naman, we chose Hanoi kasi parang mas culturally rich yung city na yon. Historical yung mga buildings. Tapos sa Bangkok naman kasi I've never been to Bangkok and Mark has been to Bangkok before with his family. Gusto ko talaga ng mga Thai food. Yun ang reason. Tapos hindi rin siya ganun ka-expensive compared sa western countries. Hi guys, so kakasakay lang namin ng aeroplano. Asiana Airline yung aeroplano na sinakyan namin. So the flight will take around 10 hours and sana smooth yung flight namin. Malaki naman yung legroom nila guys. 안녕하십니까. 안전한 여러분을 모시고 가는 차입니다. 여러분 안전하게 모시기 위해 최선을 다하겠습니다. Star Alliance. The flight is bound for Seoul Incheon International Airport.
guys, time check. So, 2 hours na lang before kami mag-land sa Seoul, Korea. Parang ang haba ng flight guys, grabe. Scrambled egg, may sausage, saka parang, ano ba to, potato siguro to. Fried potatoes, saka may konting gulay. Tapos, yogurt lang, saka may, may fruit. Tsaka, kaya nga pang hospital. Ganito yung mga sinaserve sa hospital eh. Sa work namin. Tapos ito tinapay. Tapos may pineapple juice. Ito yung kay Mark. Nasa dyan ang seafood. Parang wala namang seafood dyan. Hello guys, kakababa lang namin, kakalanding lang ng aeroplano namin guys. Ito kami na sa Seoul International Airport, Terminal 2. Yan, nag-wait lang kami na palabasin kami. Ang ganda ng airport nila in fairness, malaki. Ano siya, maganda, parang feeling ko maganda pa sa Narita International Airport to. Bali, naghihintay na lang si Camille sa airport. Paglabas namin, i-meet namin siya. Hinihintay niya kami kasi nag-arrive siya ng mga 5:30 ata. Ang landing time talaga namin is 7:34 a.m. So, from the airport, pagkakuha namin sa luggages, mag-train lang kami. Nag-book na ako ng RX. RX is like yung nila, express train nila from airport to Seoul. So, nag-purchase na ako nun beforehand via Klook. And it will take around 45 to 50 minutes. So, express yun. Wala nang stop-stop. So, si Mama bukas, pinagbook ko na din. So, ito na guys, palabas na kami. See you later sa labas. Dito na kami ngayon sa Seoul Airport, sa Terminal 2. Kakakuha lang namin ng mga baggage namin. Medyo na-stress lang kami kasi wala kaming makitang ATM machine. So, pagkalabas namin ng baggage claim, meron ditong ATM pero hindi siya gumagana for some reason. So, hinihintay na lang namin si Camille. Tapos, hopefully, pag magkasama na kami, hanap kami ng ATM machine. Pag wala kaming makita rito sa airport, siguro sa na lang kami maghahanap sa Seoul. Sobrang ganda ng airport nila guys. Sobrang modern. Pili ko bagong airport to. Tapos, ang taas ng kisame. Maybe maganda muna ako habang naghihintay na kami. Yan guys, so pag nag-book kayo sa Klook, nakalagay din yung seat number saka kung anong car number. So, hinahanap namin. Car number 1 daw kami, tapos yung seat na dun sa ticket. Yan, pero naki-mark yung ticket. Yun yung may QR code na pwede mong i-print pag nag-book ka sa Klook. So yun guys, kakasakay lang namin sa RX train. Medyo nakaka-stress yung papunta sa sa station kasi ang dami naming dala. Pero kung wala kayong masyadong dala, madali lang naman siyang mahanap.
yung ATM, nakatatlong try mag-withdraw si Camille, walang gumagana. Si Mark nag-try siya twice, hindi rin gumagana. So I think, di namin alam kung dahil sa ATM card na gamit namin, Australian yung gamit namin na ATM, si Camille naman Philippines. So ang gagawin namin sa Seoul Station na lang kami mag-withdraw ng cash. So maghanap lang kami doon, mag-withdraw lang kami ng konting cash para just in case na yung mga restaurant is kailangan ng cash, may pambayad kami. Naiwan na si Camille kasi hindi pa pala siya tong si girl hindi pa pala nakakapag activate no clock niya na RX. Kasi ako nag-activate na ako 2 days ago or before our flight. So, activated na siya. Pag nagpa-activate ka kasi nun, pipili ka na ng specific time saka date ng train mo. So, once ma-activate mo yon, mapili mo yung time, hindi mo na yun mababago. Yun. So, na-realize ko siya 8:58 pala. Akala ko 9:15 yung binook ko. So, nagmamadali na ako. Hindi na kami nakapagsabay ni Camille kasi wala ng 8:58. So, sa car 1 ba tayo? Car 1? So, parang na-explain nung nag-a-announce na sa car 1 kasi kami. So, kung gusto mong bumaba ng Terminal 1, kasi Terminal 2 kami galing, di ba? Hindi magbubukas yung door. Kailangan mo lumipat sa car 3. Kasi diretso na talaga to ng Seoul train station. Yan. So si Camille na iwan pa kasi ang nabook niya ata is, ano ba yung sinabi niya? 9:06 a.m. Oo. Kami 8:58. So hindi na kami nakapag-meet sa airport. Magmi-meet na lang talaga kami sa Seoul train station. Tapos from Seoul train station, mag-bus na lang siguro kami papuntang Myeongdong. Train pa rin daw. Yan. FYI lang guys, kung gagamit kayo ng Google Map dito, hindi siya accurate. So kailangan nyo mag-download nung app na tinatawag na Navi Map or Kakao app. Yan, yun yung i-download nyo. So kami ni Mark nag-download na kami nun. Try nyo kahit nasa Philippines pa kayo or nasa bansa nyo pa kayo, i-download nyo na yun tapos i-try nyo na mag-navigate sa mga pupuntahan nyo para alam nyo na kung ano yung mga transportation na gagamitin nyo, like if it's bus or train. Yan. Sabi na-research ko sa internet, mas recommended na mag-public transport kayo such as bus or train kasi yun yung pinaka-economical. Pag nag-taxi kayo, it's quite expensive actually. Unless gusto nyo convenient, mag-taxi na lang kayo all the time, pero yun nga, mapapagastos kayo. So yung flight namin sa Asiana Airline, okay naman yung yung service nila, sobrang ganda. Para rin silang mga Japanese, yung nila, yung way of service nila. Ang hindi ko lang nagustuhan is yung eroplano, medyo luma na maingay, parang all throughout ng flight parang may umuugong na sound dun sa window. Tapos may time din na parang almost throughout ng flight is mainit. Lumamig lang siya ng mga around 2 to 3 hours before ng arrival namin. Pero the rest of the flight, nagpapaypay ako. Yung legroom, maganda yung legroom, as in spacious siya. Pwede mong extend yung tuhod mo. Hindi sumakit yung yung legs ko, saka yung likodan ko. Tapos yung seat na inupuan namin is parang 35 or 36 ata yun. So malapit siya sa toilet. Baka rin siguro kaya mauga kasi na malapit kami sa tail ng eroplano. Yan. Can't wait na masunod namin yung itinerary namin. Yan. At excited na rin kami kumain ng Korean food. Anong Korean food yung gusto mong kainin? Yung pork bone soup. Pork bones. Anong name ba nun? Gajamtang. Jajamtang. Ako naman any kind of Korean food kakainin ko na. So, thank you guys sa pagsubaybay and we'll see you later sa Seoul. Pahinga lang muna kami. Maligaw kami guys, nasa North Korea na ata kami.
Hello guys, so nakapag-check-in na kami sa hotel, sa Thomas Hotel Myeongdong. Kasama na namin yung pinsan ko, si Camille. Naghahanap lang kami ng kakainin namin for breakfast kasi di pa kami nag-breakfast, gutom na kami. Yan, hindi ko alam kung anong street to, but malapit siya sa hotel namin. Sobrang daming mga restaurant. 11:30 pa lang, time check. So, siguro mag-lunch na kami. Nag-crave ako ng coffee, tapos gusto niya na Mark, tsaka ni Camille lang something na may sabaw. Medyo malamig talaga ngayon sa Korea, guys. Negative 7 degrees Celsius. Dahil first day pa lang namin sa Seoul, gusto talaga namin ang unang kain namin ay something local. Yung talagang kinakain ng mga Koreans. Kaya pumunta kami sa Chongjin-dong Haejang-guk, isang matagal ng restaurant dito sa Seoul na kilala talaga sa Haejang-guk or hangover soup. Actually, yung name niya is galing pa sa Chongjin-dong area. Ang sabi nila, decades na raw itong bukas. Usual na kumakain dito ay mga locals, lalo na yung office workers, taxi drivers at mga taong galing night out na gusto lang ng mainit at comforting na pagkain. Kaya kahit anong oras ka pumunta, mapapansin mo na punong-puno ng Koreans, which is always a good sign. Pagpasok pa lang namin, simple lang yung place, walang masyadong arte, pero ramdam mo agad na pang everyday talaga siya. Yung tipong restaurant na hindi para sa Instagram pero para sa mga usual na kumakain lang. Nag-order kami ng pinaka-popular nila na pork bones stew. Pagdating ng food, grabe ang laki ng serving. Makapal yung sabaw, puno ng flavor, tapos yung pork nila sobrang lambot. Yung karne talaga yung tipong matagal pinakuluan, kaya halos kusa na siyang humihiwalay sa buto. Medyo spicy siya, pero hindi yung super anghang. Sakto lang para uminit yung katawan mo, lalo na kapag pagod ka at galing sa biyahe. Sobrang napapanahon kasi winter kami nung pumunta kami sa South Korea. Tapos paired pa with rice at yung usual Korean side dishes, sobrang nakakabusog. Honestly, gets na gets namin kung bakit siya sikat. Comfort food talaga siya para sa mga locals. Simple, consistent, and satisfying. As our first meal in Seoul, sobrang solid na intro siya sa Korean food culture. So, bali guys, ang pinagstayan pala namin dito sa Seoul is yung Hotel Thomas Myeongdong. Relatively bago pa siya. Nag-open lang tong hotel noong February 2018. Kaya ramdam mo pa rin yung modern at malinis na feel ng buong place. Bali 3-star hotel pala to, so hindi siya luxury. Pero definitely mid-range and very practical. Lalo na kung ang goal mo ay gumala buong araw at may komportableng babalikan ka sa gabi. Para tutulugan lang, ganon. Most of the guests dito ay mga tourists, couples at business travelers. Yung mga mas value ang location at cleanliness over super fancy amenities. During our stay from February 3 to 9, winter pa talaga kaya sobrang na-appreciate namin na nasa super convenient area kami. Syempre maglalakad ka, malamig, lalo na sa gabi. May self-check-in pala sila dito guys. And may English language option din, so very tourist friendly talaga. Pwede rin kayong mag-check out dito kapag pauwi na kayo. Walking distance lang to Myeongdong, Namdaemun at City Hall Station. Less lakad sa lamig, which is a big plus. Dito na kami ngayon guys sa room ng hotel, so let's do the hotel room tour. We booked a superior room which is around 20 square meters. Typical Korean hotel size. Sakto pero hindi masikip. Complete naman yung essentials. Comfy yung bed, may heater, may kettle, and enough space to rest properly after long days of walking. Sa pricing, Hotel Thomas usually falls around 80 to 100 USD per night. Pero in our case, I paid 618 Australian dollar. I think naka-sale sila during that time kasi nga winter time. Binook namin is superior room. Tapos, depende rin sa season at saka sa demand yung price range talaga nila. For the location and quality, honestly, sulit siya. Lalo na kung first time mo sa Seoul at gusto mo ng easy base. Overall, simple lang pero solid stay. If gusto mo ng malinis, maayos at mahusay ang location without spending too much, Hotel Thomas Myeongdong is a really good option. Alright guys, so pahinga muna kami dito sa hotel room namin ng siguro mga few minutes. Tapos, huwag namang few minutes, siguro mga 1 hour man lang. Medyo napagod kami. Tapos 10 hours flight yon. So, kailangan talagang mag-freshen up muna. Tapos,
libot-libot lang kami sa Myeongdong, around Myeongdong. So, siguro bibili kami ng mga something. Hanap kami ng mga magandang shoppingan. Mga damit, kasi konti lang yung dinala naming damit, tsaka mga souvenirs, yan. So, see you later guys. Thank you. Hi guys, good afternoon. So time check, it is 3:20 p.m. now in Seoul, Korea. So natulog lang kami, napagod kami, 10 hours yung flight namin. Tapos gumala agad kami pagkarating namin dito. Pero luckily dito sa hotel na pinag-check-in na namin sa Hotel Thomas Myeongdong, inalaw kami na mag-check-in ng earlier, like early check-in. Supposedly 3 p.m. yung ideal check, yung standard check-in nila, but inalaw nila kami na makapag-check-in at around 12 p.m. So they're very kind to let us do that one. Tanungin nyo lang kung magbubook kayo sa mga hotel na kagaya nito dito sa Seoul. I-ask nyo lang kung may mga available na room na, and then kung meron, i-allow naman nila kayo na makapag-check-in earlier. Ito guys yung cafe na sinasabi ko sa baba ng Thomas Hotel Myeongdong. So, tingin muna kami ng mga damit na pwede naming i-OOTD dito sa Seoul kasi wala akong masyadong nadalang damit. May dala naman akong 2 puffer jacket pero pants wala masyado kasi pinarioritize ko yung mga pasalubong ko kay mama. Binilang ko siya ng boots saka shoes, ha? Toffee nut flavor nga. Sarap daw yung coffee, guys. Toffee nut flavor. Medyo mainit lang. Ito kami ngayon guys sa Myeongdong Night Market. Actually, anong oras na ba? Actually 4:30 pa lang. So babalik kami dito mamaya pag dinner time na kasi busog pa kami. Yung iba sarado pa. Dito kami ngayon guys sa top 10. So apparently ito yung parang pinaka GQ nila or Uniqlo dito sa Seoul, Korea. So I was checking the price. Medyo mura naman talaga siya. Kaya ito, nakasale siya 29,900 won. So tapos ito yung mga shirts nila, sweaters. So $40 for this one. Hindi ko lang alam kung maganda yung quality pero mukha namang maganda yung quality ng tela niya. Parang Uniqlo din. Not sure if malabhan. Mga fleece nila. So I was checking the quality of the clothes, guys. Tsaka yung pagkakagawa. Alam mo, parang siyang similar sa Cotton On. Yung quality ng Cotton On sa Australia. Hindi ko alam sa Philippines. Alam ko may Cotton On din sa Philippines. GQ pa rin ako sa Uniqlo in terms of quality. Dami nilang pagkain guys.
kamote. Masarap yung kamote ng Japan. Natikman ko yun eh. Na-addict ako dun. Ayaw mo. Ang sarap. Ang tamis. Binibilang kami sa Toro na matanda yung Guys, ang daming masarap na pagkain. Pero busy pang nagsha-shopping yung, yung boss. Mamaya pa daw. Maya-maya. Oh, cool. We're here at Zara. Bakit? Parang gusto ko sana black na shiny na ganyan. Ayun, ganyan ang gusto kong bilhin. Oo, uso kasi to eh. Guys, ang ganda ng mga Zara dito. Ang ganda ng mga product ng Zara dito. Maganda yung quality. Tapos, mura. Kumpara sa Australia, saka sa Philippines. Uso yan. Dami ko nakikita mga Asian sa Melbourne na nakaganto. Gabi pala kasi magbubukas. Parang na egg bread. Ano ito? Parang siyang pancake tapos may egg. Anong lasa? Nasaan pancake? May itlog. Lasang itlog. Grabe, ang laki nung ano. Hindi mo napindot. Hindi ko napindot. Napindot ko ba? Hindi ko dala yung yung flashlight. Nalagyan ako dito eh. Kain tayo guys, sipon ulit. Magkano lang? $10? Oo. Pero ang laki na ng serving eh. Gusto ko i-try yung marshmallow na inaapoyan na may ice cream sa loob. Ang saya guys, sobrang daming ganap dito. Dalawa lang pala yung na-order namin pero busog na ako. Pero marami pa kaming orderin guys. Wala, masarap to ka. Okay, ayun yung tokboki. Ayun ba yung Bili tayo, bibili ako. yun na lang. Huwag na tayong kumain sa labas. Mura lang o Fish cakes. $4. O sabihin, dinududot ko na. Yan sa dyan. Oo, kasi More. Sige, okay na. Hati na lang kami. Hindi, dalawa to. Okay, dalawa. Guys, bumili kami ng sweet potato, yung parang sa Japan. Video. Video, cheers! Hingitin si Lita. Sarap? Dito, isang buo eh. Alam. Ayun o. Dala mo yung kakagatin mo. Thank you. Bumili ako guys yung chicken o yung kayo na pa ako naglalaway. Grilled chicken. Sarap. 5,001 lang. 5 AUD. Ay, may crablet ka. Hindi naman siya 5,001 lang. Magkano to? Dagan. Ay, bumili siya guys ng crablet. Hindi ko makain. Malutong. Parang masarap to sa suka. Ano ka ba yun? Wala nang gitinda ng suka. Ng, dito ng drinks masyado. Bumili naman kayo. Pinapanood ako sa ano. Sana ako makikita po.
cute guys. So, tingnan nyo. Ayan, pwede yan. Try natin. Cat Cafe. Uy, yung blue elephant. Kung nag-picture. Camille, sabayan mo siyang TikTok. Masaya ako. Nilalagyan niya ng cheese sa loob, pero parang konti yung cheese. Hi guys, dito kami ngayon sa coffee shop. Nagyayang mag-coffee si Camille. Parang bumili ako ng scarf guys, ang mura lahat sa street. Pero parang hindi ako marunong maglagay. So, ang bibilin ko guys, kasi nga gabi na gusto ko makatulog. Matcha chocolate latte, recommendation ni Camille. Kasi cafe owner siya may ganyan siya sa menu niya. Yan, dami nilang drinks. Inom tayo sa loob. Let's go guys. Paano mag-order? Wow, manilibre si Camille. Ano bang bestseller nila dyan? Thank you so much. Manilibre ng ating bossing. Thank you. Itapat mo nga dito. Matamis na ama. Nagkape kami dito sa anong pangalan to coffee shop na to? Edia Coffee. Ano masasabi ng may coffee shop sa coffee ng Edia Coffee? Hindi ko alam, matamis eh. Sobrang tamis daw compared sa mga coffee sa Japan, sa Philippines. Pero medyo matamis talaga siya actually. Kaya yung mga may diabetes dyan, pag pupunta kayo sa Korea, pwede nyong ipalesen yung yung sugar level. Sabihin nyo lang mga 25% less, mga ganon. Yung mga taga Laguna dyan, try nyo i-visit yung yung coffee shop ni Camille. Sa anong pangalan ng coffee shop mo? Camille Space. Camila's Nason. Yan. Ano siya? 5-star rating ba sa Google? Wait. Takalay. 4.8. The best coffee shop in Santa Rosa, Laguna. Baka may mga taga Santa Rosa akong followers. Sarang 350 lang. Parang dinabuhasan to. Hindi ako sa ito yung naman yan. Ano to? Nanganganak? Guys, kamuti tayo. Hindi namin maubos. Bumili-bili kami ng 3. Na-overpriced. Kamote. Tangkal. Matamis daw kasi to. Ganito bang kulay ng kamote sa Pinas? Parang hindi eh. Nag 7-Eleven muna kami guys kasi kailangan namin ng water sa hotel. Para rin siyang yung sa Japan, no? Ang dami nilang mga pagkain. Pero feeling ko mas the best pa rin sa Japan kombini nila. Ay, parang masarap to. Itong parang yogurt ba to? Or Yakult. Masarap to. Mura lang $1.8 lang Guys, bumili kami itong banana milk ko. Masarap daw to. Daming noodles. Yan, hello guys. So, natapos namin yung first day namin. Nakakapagod. Wala pa kaming pahinga. Actually, nagpahinga kami pero mga 1 hour lang kaninang hapon. Tapos, sobrang dami naming nagawa ngayong afternoon. Ang daming pagkain kanina sa Myeongdong Night Market. Sobrang sulit yung punta namin. As in, parang 3 pa lang yung nakakain namin. Busog na kami pero sobrang satisfied. Hindi siya ganoon ka-cheap. If pupunta kayo sa Seoul, dumaan kayo sa Myeongdong Night Market. Yan. May 2 pang night market na sinuggest yung mga friends namin na pupuntahan namin dito. So abangan nyo yun sa mga susunod na vlog.
Tapos, nag-shopping din kami. Medyo nabudol kami ng konti. Pero I think okay lang kasi sobrang ganda ng mga damit dito sa Korea. Kasi may Zara din sa Australia, pero hindi ko talaga gusto yung mga style ng mga damit doon. Pero dito kanina, pagkarating ko, nakita ko kagad yung trench coat na gusto ko, yung flare pants. Tapos yung sizes nila is fit na fit sa mga Asians na kagaya natin. Tapos nakakatuwa kasi kahit na sobrang busy nung night market, tapos crowded, I feel safe sa Seoul. So, hindi siya kagaya ng ibang mga lugar sa ibang bansa na parang you won't feel safe pag ganung mga crowded. So, ang saya naman. Tapos, nag-bonding kami with my cousin, Camille. It's been a while since nag-travel kami magkasama nun. Parang yung last pa is 2020 before ng COVID outbreak. Bata pa siya nun, silang magkapatid ni Clarice. Ako pero ngayon, successful businesswoman na siya, 'di ba? Parang kaya niya na rin akong i-treat. Nakakatawa, nakaka-inspire yung mga ganong story. Tapos si Mark nag-enjoy din, napa-shopping din siya, tapos nag-enjoy kaming lahat sa food trip sa Myeongdong Night Market. Bukas siguro mag-gym lang kami ng konti, and then babalik kami ng Seoul train station para sunduin namin si Mama kasi yun na yung arrival niya 12:30 from Japan, manggagaling siya sa Japan. So ayun, nakakatuwa. Parang ang vibe na nafe-feel ko sa Seoul is parang sa Tokyo din. Parang Japan din ang Korea, actually. Tapos, very respectful din yung mga tao, ganyan. So, ayun guys. So, sleep muna kami, pahinga. And then tomorrow is another day. And hopefully, samahan nyo kami for our next adventure. Our day 2 our day 2 in Seoul, Korea. Okay? Thank you so much for watching and see you in our next vlog.